Hello, hello to this video. Ayan ako, sobrang tindi ng init. Talaga namang, paano tayo makakapag-ayos ng mga halaman natin, di ba? Sobrang sikat tindi ng init, oh. Grabe, di ba? Ang tindi ng init. Ayan, tindi ng init. So, paano tayo makakapag-ayos ng halaman natin? Hindi kaya ng init. Yung kamatis ko, kailangan mailipat na yan eh. Diba? Mamaya pag medyo makulimlim, gagawin natin. Hindi na init oh. Ayan. Yung kalamansi, ayan. Inayos na. Tatay ko nag-ayos niya kahapon. Inayos niya na. Pinalitan niya na, mas malaki. Tapos yung mga tanglad natin. Ayan. Ginat niya na. Ay mag-survive. So yun. Subukan natin mag-ayos-ayos kahit paano ng ating halaman. Diba? Tindi na init oh. Sobra. Kais mo tayo ng halaman natin. Ayan yung mustasa natin. Tinabi ko muna. Sobrang tindi ng init kasi sa labas. So, dito ko mo siya nilagay. Kasi nag-iisa na lang ito eh. Isa lang to, nag-iisa. Bukod tangi. Bukod tangi mustasa. Tapos, diba? Kailangan natin siya alagaan. Bukod tangi mustasa yan. Ang tindi ng init oh. Paano kaya yun? Tindi ng init yung mustasa natin. Hindi kakayanin. So ilalagay mo natin siya rito. Para hindi masayang ang ating mga pinaghirapan. Charot. Di ba pinaghirapan? So, maglilinis muna tayo ng kulungan ng ibon. Ng ibon natin. Linis muna tayo. Ayan, dahil sa sobrang tindi ng init, hindi tayo makapag-ayos-ayos doon sa labas. Kaya dito muna, linisin muna natin ang ating kulungan ng mga ating ibon. Ito na pineplex ang ating mustasa. Kasi nag-iisa lang naman talaga yan. O, diba? Kaya naman talaga kailangan natin linisin ang ating mga kulungan. Diba? Buhay din yan. Buhay ng mga ibon. Kaya kailangan natin linisin. Ano natin mga tubig-tubig. Kasi kailangan talaga natin maglikpit para malibang-libang tayo at hindi tayo mawala ng stress. Ay, hindi tayo matanggalan ng stress. Ay, hindi tayo magka-stress. Charot. Yun lang yun. Hindi pala tayo dapuan ng stress. Kailangan natin libangin ang ating sarili sa ating paglilinis at pag-aalaga. O, diba? Wala na kayo inaalagaan. Halaman, ibon, saka asawa ko. O, diba? Charot. Na-flex pa yung asawa yan. Siyempre, linis lang tayo. Alagaan lang tayo. Kaya ang gagawin natin sa buhay natin, alagaan sila. Alagaan natin mga mahal natin, di ba? Pati ko, siyempre mga tanim ko, mahal ko yan. Kasi nga, nakakain namin yan. Di ba? Ay mga ibon, libangan lang yan. Libangan namin. Para medyo minaalagaan. O di ba? Pag katanggal stress mo talaga. Pag yan, gawin mo sa buhay mo. O di ba? Pero syempre maggastos dahil bibili ka ng pagkain yan, may maintenance mo, may mga vitamins pa yan para hindi naman sila ma-stress din. Diba? Kaya dapat papausapin mo sila, linisin ko na yung kulungan nyo ha, kailangan yung maglinis para hindi kayo mainit at hindi kayo langgamin. Kailangan talaga everyday malinis sila. Diba? Kaya naman gawa-gawa lang tayo. Sobrang tindi na init at sikat ng araw. Summer na lang talaga. At syempre para makatipid tayo sa tubig, diba? Inubuhos din natin sa ating mga halaman kasi may mga rin yan, may mga vitamins din yan, diba? Yung mga ipot ng mga ibon, yung mga dumi-dumi ng ibon, pag tinapon mo sa mga halaman, fertilizer din yan, diba? Kaya dapat ayusin natin ang ating halaman, diba? Diba, sa tindi ng sikat ng araw, ay nako, wag muna tayo magpakabayani, wag tayo sa sikat ng araw, gawin muna natin ang ibang gagawin, diba? Kaya naman naisipan ko talaga linisan ang aking kulungan. Sabi ko, mamaya ayusin ko yung mga halaman ko. Kasi naman yung kamatis ko, kailangan ko ng mailipa. Tapos yung mustasa ko, dadagdagan ko siya ng lupa para mas hindi siya mabansot. Kasi kailangan ang isang halaman maraming lupa. Yan. Kasi wala naman tayong lupa ng talagang straight to the talaga sa flooring. Wala eh. Kaya puro pasulo tayo. Kaya magtyaga tayo sa mga paso-paso. Kaya dapat
mas maraming lupa yan kasi yan ang pinakapagkain nila, vitamins ba nila at iba kasi lupa natin may mga ano na yun, may mga fertilizer na, mayroon mga na-decompose na mga balat ng gulay or sabaw ng pinaghugasan ng bigas, o diba, yun ang itinatapon niya, kaya mas maganda, mas mataba ang kanilang lupa ngayon, kaya re-ready na natin yan. Mas maganda magtanim pag medyo maulan-ulan na, o diba, sakat, ano pa yan, tipid pa sa tubig na wasak, kaya natin tubig ulan, kaya tsaga-tsaga muna tayo sa tindi na init, stop muna tayo sa ating pagtatanim, o diba, pero pag nagtanim na yan, tag-ulan na yan, ay nako, masarap magtanim, mas marami, mas maganda, kasi aaraw naman, aaraw at aaraw yan, pero syempre, may ulan talaga, at hindi ganun katindi ang sikat ng araw, kaya masasarapan ang mga halaman, o diba, presko sila, charot. Ayan, saka sabi ko tanggalin ko muna mga cover ng mga ibon kasi parang maling-mali so parang hindi ng init nila, pero syempre ayusin natin yan, tanggalin natin yung mga sapin-sapin nila, yung mga cover nila, pagpapantayin natin sila para at least hindi pa rin sila nagkakahiwalay, magkakasama pa rin sila kasi magkakakitaan sila. O, diba? As of now, talagang todo linis natin mabuti para mas malinis, mas maganda para sa kanila din yan, diba? At parang tayong tao, gusto ba nakatira sa marumi, sa mabaho? Diba, syempre hindi. Hanggat maaari, makakagawa tayo ng paraan para maglinis, diba? Para mas maganda ang ating titirhan, diba? Parang tao lang din yan, gusto nila malinis, dilinisan natin kasi inalagaan natin yan, alam natin, baliwala ilan natin ang ating mga alaga, ay nako, binili natin yan, pinagkagasan natin yan, tsaka lablab natin ang mga ibon natin, o diba, meron pa tayong pang cover dyan.
sa ulan. Lalo dito akat panahon ng ulan.